the messages. They are like visual aids. The Old Testament, yung mga nandoon sa Old Testament, yung mga bagay na ginagawa doon, they are like visual aids to bless us, no? Para tayo i-bless. To educate us, para tayo matuto. To comfort us. And to inspire us. Wow! Yung mga bagay doon, pinakita ng Diyos yun para tayong pa-bless. Yan. Kaya hindi para ito ay gayahin, paghirapan. Hindi. Lahat yan pinaghirapan at tinapos ng Panginoon. Ang kailangan na lang natin, i-enjoy ang kanyang tinapos. At hindi ko di wala na pala tayong gagawin. Hindi ko sinabi wala akong gagawin. Bakit po? Ito po kasi yun. Once na ang lahat ng tinapos ng Panginoong Jesus, in-enjoy mo sa buhay mo, automatically, sa ayaw at sa gusto mo, magmamanifest sa buhay mo. At dahil nagmamanifesto, automatically gagawa ka. Hindi para magpursige ka. Ganito yun. Hindi ka gumagawa ng mabuti para maging mabuti. Tama po ba? Gumagawa tayo ng kabutihan sapagkat ikaw at ako'y mabuti. At ang kabutihang ginagawa natin ay resulta o manifestation ng kabutihang tinanggap natin. Yun po yun. Hindi ka gumagawa dahil nagpupursige ka. Gusto mo lang, hindi. Kusa yan. Once natutunan mo yung tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesus at saka siya, ay automatically, hindi ka natuturuan ng mga gagawin mo. 100% gagawin at gagawin yung mga bagay nito. Dahil tinutulak ka ng pag-ibig ng Diyos. 2 Corinthians chapter 5, verse 14. Ano sabi doon? The love of Christ. Siya yung pag-ibig niyang yon ang nagtutulak sa iyo at sa akin na gawin yung mga bagay na ito. Hindi tayo gumagawa ng kabutihan o hindi tayo gumagawa ng katuwiran rather than, no? Hindi tayo gumagawa ng righteousness para maging righteous. Gumagawa tayo ng righteousness doing because we are righteous. Ganun din, na hindi ka gumagawa ng kabanalan dahil gusto mo maging banal. Gumagawa tayo ng kabanalan sapagkat ikaw, ako, tayong lahat ay mga banal at binanal na Diyos. At ang ginagawa nating kabanalan, katuwiran, ay bunga ng lahat ng meron ka. Kaya anong sabi doon sa kanta? Nasa iyo na ang lahat. Tapos, kung ano si Jesus, yun ka. Wow! Talaga naman. Praise God. Napakaganda. Nai-enjoy natin to. Sabi dyan sa Lucas chapter 24, verse 44, all of them contribute to unveil the beauty of our Lord Jesus Christ in all the scriptures concerning Himself. Ayan, di ba? Napakaganda. So lahat ng yun ay bahagi ng kagandahan ng ating Panginoon Diyos. Tandaan natin to. No? Tandaan po natin to. The Holy Ghost or the Holy Spirit has hidden nuggets of truth in plain sight in the name of every person, every places, every colors, every numbers, every rituals, every events, and everything written in the Bible. Not one tiny details is arbitrary or recorded. For what? For not just for filler the part of the book. Hindi sinulat yung mga yan para maging pandagdag lang at kumapal yung Bible. Hindi. So hindi po siya sinulat na i-details, sinulat yung pangalan, nilagay yung colors, nilagay yung numbers
for just pillar the pad of the book? No. Hindi po. Tandaan po natin yan. Hindi po yan nasulat ng wala lang. Hindi po yan isinama ng wala lang. Nasulat yan, meron siyang gustong ituro sa atin. Sinulat yan para tayo ay ma-educate, ma-comfort, ma-inspire, etc. etc. Yun po yun. Tandaan po natin, even the order, even yung pagkakasunod-sunod ng pagkakasulat. Even yun, even word, every detail in the text unveil to us more and more of how beautiful Jesus is. Wow. Even the order in which they are written is a message. Pati yung pagkakasunod-sunod ng sulat, message. Ano pa example? May po tayo example. Example po natin. Ang ating Panginoon ay may tinatawag na 12 disciples. Tama po ba? Meron. At ang 12 disciples, every time ang Panginoon natin ay siya ay mananalangin o aalis, meron po siyang isinasama. Inner circle na tinatawag. Meron ang ating Panginoon. Ano yun? Sino yun? Yung tatlo. Sino po yung tatlo? Yung tatlo ay si Peter, James, and John. Hindi po pwede na sabihin mo na yung tatlo yun ay si James, John, and Peter. Hindi po pwede po yun. Dahil pag gano'n ang ginawa mo salita, ang tawag po doon, nawala ka na doon sa tatawag natin na chronological order. Even the order may message. Kaya nga ang tawag doon ay Peter, James, and John. Bakit gano'n? Ganito po yun. Sulat ko po Sabi dyan ay Peter, James, and John. Yan yung accurate and tinatawag natin chronological order. Yung pagkakasunod-sunod. Pag binasa mo yan, yan po yung sunod-sunod po niyan. Hindi po pwede mabago yan. Ano po yan? So, ibig sabihin ng Peter ay rock. O, natawag natin sa ibang wika na law. Ayun. Tapos si James ay replace. Ayan. Ang meaning. Meaning po ng pangalan na pinag-uusapan natin dito. No? At yung John, the beloved or grace. Ayan. So, beloved. Sulat natin. Beloved or grace. Yan. Yan po yung meaning ng kanilang pangalan. Na pag pinagsama-sama natin, anong mensahe ang ibinibigay? Ang mensahe po binibigay ng kanilang pangalan ay ito, na ang kautusan ay pinalitan na ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus sa krus. Dahil sabi doon sa Romans chapter 10, verse 4, ano sabi diyan? Christ is the end of the law. Ngayon, siya yung katapusan ng kautusan, si Jesus. Kaya nga, ang kautusan, pinalitan na ng tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Pansinin niyo po, nung dumating yung tatlo na to, siya kasama si Jesus doon sa Mount Figuration na tinatawag, yung pagbabagong anyo, lumitaw. Sino yung lumitaw? Na dalawa. Si Moses at saka si Elijah. Tama ba? Tama. So, lumitaw sa tabi ni Jesus. Kaya nga sabi ni Peter, Lord, mag-stay tayo dito. Gagawa ako ng tent. No? Isa doon, isa sa'yo, etc. Yung sinabi niya. Pero, biglang nawala yung dalawa. Bakit? Biglang nawala yung dalawa. Bakit kaya? Because si Moses, ang kanyang nire-represent ay ang law. Si Elijah, ang kanyang nire-represent ay ang mga propeta. At ang lahat ng yon na kay Jesus na. Kaya si Jesus yung naiwan. Yun ang message. Wala na ang kautusan, wala na mga propeta. Na kay Jesus na, pinag-isa na lahat doon. Kaya nga sabi ng God the Father, this is the beloved Son. Ito yung sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan.
Siya ang inyong pakinggan. Bakit? Wala na yung wala na yung prophet. Bakit? Siya na yun eh. Nasa kanya na ang lahat. Ayun. So, nagets po ba natin yun? Kung bakit gano'n ang nangyari? Nawala si Moses. Bakit? Kasi ayun na si Jesus. Christ is the end of the law. And nawala si Elijah. Why? Because Jesus is the great prophet. Wow. Yun ang po yun. So, even the order, yun ang sinasabi po natin. Kahit yung pagkakasunod-sunod ng pagkakasulat, hindi po pwede po siyang mawala. Sapagkat meron po siyang corresponding message para sa atin. Tandaan po natin yun. Huwag po natin pagbabalik-balik na rin. Dahil pag binaliktad nyo po yan, baliktad na rin ang message po yan. Napakasarap pag-aaralan. Ganitong klaseng pag-aaral. Kaya po, pag ganito po ang ating ginamit na pag-aaral na mas higher level ng interpreting the Word of God, may enjoy po natin yung message na gusto iparating sa atin. Ang sarap. Ako po, nai-enjoy ko po eh. Hindi po ako napapagod, lalo akong, hindi po ako napapagod mag-share. Bakit? Ang sarap, ang gaan. Hindi ako napapagod. Bakit? Hindi naman sarili ko, binibida ko rin. Kundi si Jesus na kanyang mga pinaghirapan para sa atin. Yun po yun. Na dapat natin maunawaan na ang gamitin natin ay ang lente ng tinapos na gawa ng ating Panginoon Jesus. Alalahanin po natin yung mga bagay na yun. Malaki po ang maitutulong nito sa atin. 100% po. Titiyakin ko po sa inyo. Kapag ganitong klase ng pag-aaral ang inyong ginawa, mai-enjoy nyo po ito. Sobra, sobra. At maging ang inyong mga tagapakinig, maging ang inyong mga kapatiran, mga members, mga leaders, mga pastors, mag-enjoy po sa ganitong klase ng pag-aaral. Hindi po siya toiling. Hindi po siya nakakapagod. Hindi po tayo mababurden sa ating ministry. Bagkus ang ministry, mai-enjoy po natin. Ayan. Ang sarap. Diba? Ang sarap-sarap po niyan. Kaya ngayon, dahil nalalahanin, Hebrews chapter 12 verse 2, sabi doon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya nga siya yung the finisher, kasi siya yung tumapos lahat. Hindi tayo. Tayo po, i-enjoy lang natin yung kanyang pinaghirapan. Siya yung nagpakahirap, siya yung nagdusa, siya yung sumakit para sa atin. Lahat po yun ay sa ating benefit, sa ating kapakanan. Tayo ang makikinabang. So, yun po yung ating sinasabi. Ang sarap i-enjoy ng ganitong klaseng pag-aaral. Na tayo po, ang ating tinitingnan, ay yung mga ginawa ng ating Panginoon Jesus. Hindi po yung ating sarili. Hindi po yung ating mga galing. Hindi po yung ating mga posisyon. Hindi yung ating pinagtapusan. Hindi po yung ating mga narating. Yun po ay patungkol sa tinapos ng ating Panginoon Jesus. Hindi ito tungkol sa atin at sa pagmamahal natin sa Diyos. Ito po ay tungkol sa Diyos at sa kanyang pagmamahal sa atin. Ganun po yun. Kasi ang nangyayari po sa atin, nagiging baliktad po ang sistema. No? Gusto natin, nagsisimula sa atin, papunta sa Diyos. Samantalang dapat nagsisimula sa Diyos, papunta sa atin. Parang ganito po, para po mas maintindihan po natin. Madodrawing po ako, para po mas maunawaan po natin. Ganito po yun. Ito po ang Diyos. Ayan. Ito po tayo. Tatawag natin na man. Ang ating pong nakagawian ay ganito. Ang lahat ng bagay ay nag-i-start sa atin. Yan po yung ating nakagawian. Paano po yun? Kailangan kong maglingkod sa Diyos. Para ang Diyos maglingkod sa iyo. Tama po ba? Mahal ko ang Diyos. Kaya mahal ako ng Diyos. Nagbibigay ako sa Diyos para ako'y kanyang pagpalain at ako'y bigyan. Diba? At ano pa? Ano pa yung mga bagay na nagmumula sa tao? Puro sa atin nag-i-start yung mga bagay na ito.
No? Mga bagay na yan. Puro ganyan. At nagtatapos po sa atin. Kasi nga, sa atin nagsimula. Sa atin nagsimula. At sa atin naman din nagtatapos. Ayan. Yan yung ating nakasanayan. No? Kaya nga sasabi natin, oy, magbigay kayo para kayo ipagpalain ng Diyos. Pag hindi ka nagbigay, hindi ka niya pagpapalain. Wow. Ito po yung mas accurate. Nagbibigay tayo, hindi para pagpalain tayo ng Diyos. Tayo'y nagbibigay sapagkat ikaw at ako ay pinagpala na ng Diyos. At ang ibinibigay natin, resulta ng kanyang mga pagpapalang ating tinanggap. Yun po yun. Kasi pag sinabi mong magbigay ka, pagpapalay ka ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw, ibabalik niya sa yan. Ang tao aasa. Nabibigyan natin sila ng false hope na tinatawag. No? Paano kung di mangyari? Yung kanilang inaasahan na matapos siya magbigay, ibabalik, walang bumalik. So, nagkakaroon ng hinanakit sa dibdib. Nagkakaroon ng hinanakit sa puso. Bakit? Kasi yung tinatawag natin na false hope. Natuturuan natin yung mga tao, magbigay kayo, pagpapalain kayo ng Diyos, siksik-liglig at umaapaw. Hindi ba mas masarap na sabihin sa kanila na magbigay tayo sapagkat ang pagbibigay ay bunga ng mga pagpapalang tinanggap natin sa Kanya. No? Pagpapala yan, tinanggap na natin yan at ang ating binibigay ay resulta lamang ng kung ano meron tayo. Yun po yung bagay. Kaya dapat, dito siya nag-i-start. Dapat. Sa taas. Yan, dyan nag-i-start. Dapat dyan, ang Diyos ang unang nagmahal, kaya tayo nagmamahal. Yun. Ang Diyos ang unang naglingkod sa atin, kaya nga tayo naglilingkod. Yun. Di ba? Ang Diyos ang unang nagbigay sa atin, kaya nga tayo nagbibigay sa Diyos. Yun. Yun lahat ng yan. Saan natatapos? Sa Diyos. Ayan. Sa Kanya nagtatapos. Ayan. Hindi sa atin. Kaya tanda po natin, no? Sa Kanya nagsimula, sa Kanya rin matatapos. Ang nakasanayan natin, yung traditional way, sa atin nagsimula, sa atin din natapos. Kasi magbigay tayo, kasi bibigyan tayo. Hindi sa atin natapos, sa atin nagsimula. Baliktad lahat yung ating natutunan. Ibalik na po natin yung tama na pananaw. Ayun. Balik natin yung tamang pananaw na ang Diyos nagsimula, papunta sa atin, pabalik sa Kanya. Ayun. Parang, ano lang yan parang yung sinasabi din natin na do it for the glory of God. Nakasanayan ng marami na ang salitang do it for the glory of God. Ibig sabihin, gagawa tayo para maluwalhati ang Diyos, meaning, walang kaluwalhatian ng Diyos. Di ba? Di ba nakakalungkot yung gano'n? Ang katotohanan, wala ka pa nga may kaluwalhatian ng Diyos Hindi pa nga niya nilikha ang tao, may kaluwalhatian ng Diyos. No? God is still God without man. Walang nababawas sa Kanya. Even yung Kanyang kaluwalhatian, yung Kanyang glory. Walang nababawas sa Kanya. Wala ka mang gawin, may glory pa rin siya. Why? Because ang Kanyang glory ay walang iba kundi ang Kanyang anak na si Jesus. Kaya don't say, do it for the glory. Hindi tayo ang gumagawa ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang accurate at dapat na binabanggit natin ay do it to the glory of our Lord. Gawin natin ito sa kaluwalhatian niya, hindi para sa kaluwalhatian niya. Magkaiba po yun. Yung salitang para sa kaluwalhatian niya at saka yung salitang sa kaluwalhatian niya. Meaning, pag sinabi do it for the glory, may participation tayo sa Kanyang glory. Kaya siya nagkakaroon ng glory. At pag wala na tayong ginawa, hindi na siya magkakaroon ng glory. Pag sinabi natin, do it to the glory, meaning it belongs sa Kanya yung glory. Kahit wala tayong ginagawa. Tayo ang kaluwalhatian ng Diyos.
Sabi niya sa Isaiah ay nilikha niya ang lahat ng bagay o nilikha niya tayo para sa kanyang kaluwalhatian. Meaning, yung pagkaka-create pa lang sa atin, kaluwalhatian na niya. Di ba? Kaya nung tayo naging in Christ, yung kaluwalhatian ng Diyos nasa atin na. At wala ka pang ginagawa na luwalhati na ang Diyos sa iyo. Lalo pa, pag may ginawa ka pa na bunga ng kaluwalhati ang nasa iyo, lalo pa siyang maluluwalhati. Ganun po. So, sa Diyos nagsisimula, hindi po sa atin. Kaya nga sabi niya, looking unto Jesus, the author. Sa kanya po, siya po yung author. And the finisher. Sa kanya nagtatapos, hindi po sa atin. Yun po yung dapat natin makita, mga kapatid. Ito pong ganitong klase ng pag-aaral ay nakakatuwa. Ako po ay nagpapasalamat at dumating ako sa ganitong klase ng pag-aaral na dati ang aking explanation, dati ang aking pagkakaunawa ay kung ano yung aking pagkakabasa lamang. Kung ano yung binasa ko, ano yung understanding ko about sa aking binasa, yun na yun. Yun na yung sasabihin ko. Remember, ulitin ko dito, there is nothing wrong sa ganong setup. Subalit, ayaw ng Diyos na manatili tayo sa ganong kalagayan natin. Ang gusto ng Diyos, tayo ay go into the deep. Launch out. Lumabas tayo, lumayo tayo, punta tayo sa malalim. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Ayaw na tayong manatili sa ganong level ng pag-aaral ng Biblia. Ayaw na tayong manatili sa ganong kalaguan lamang. Progress. Ang paglago ay progress. Yan po yung gradual, pinag-aaralan, natututunan. No? Yung paglalim ay dumarating sa buhay ng isang tao kapag siya ay nag-aaral ng paraan, ng lente, ng tinapos ng Panginoong Jesus, ay doon niya makikita na lalo siyang lumalalim. At yung ganitong klase ng pag-aaral, nakaka-enjoy po ito. Promise. Ako po mismo nag-i-enjoy dito. At kahit na 5 oras ako magsalita, tuloy-tuloy, hindi po ako magsasawa na i-share yung mga bagay nito. Ang dahil ko na po na-share ng mga ganitong klase ng pag-aaral, ang feedback po, ang sarap. Ang sarap. Yun po yung maririnig natin. Ang sarap, ang gaan sa pakiramdam. Kaya ko po ito sinishare. Ang gusto ko po ay bago man lang tayo ay malipasan o dumating sa punto na pauwiin na ni Lord. Ang gusto natin, itong mga bagay na ito ay ma-share natin, maitulong natin, baka maging bahagi tayo ng kalaguan ng ating mga co-workers, co-ministers, mga leaders and workers ng church. Gusto po natin makatulong. Yun po ang layunin natin. Wala po tayong ibang agenda, wala po tayong ibang gustong gawin, kundi ito ay maipasa at ma-enjoy ng marami yung ganitong klase ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay nai-enjoy nyo yung ganitong klase ng pag-aaral sa magitan ng aking isinare sa inyo, pwede po kayong mag-message po. Pwede nyo po akong kontakin, pwede po kayo mag-set ng mga pag-aaral. Ito po ay binibigay ko po ito ng masagana, no tuition fee, no payment. Ito po ay free. At ito po ay pinaglilingkod ko sa ating Panginoong Jesus para po sa ating mga kapatiran kasama ng ating mga manggagawa. Handa po tayong tumuwang para sa kalaguan at paglawak pa at paglalim sa kaalaman sa salita ng Diyos. Ito po. Kaya po, meron po tayong mga subject na ibinibigay na pinag-uusapan o pinag-uusapan, huwag na subject, mga pinag-uusapan. Ano-ano po yun? Sa ating pong Suit Study lesson, ang una ko pong ibinibigay na lesson ay yung tinatawag ko po na the 4 levels of Bible study. Yun po yung una. Po. Pangalawa po, doon po sa una, tatalakayin po natin yung po tinatawag natin na 4 na klase ng pag-aaral sa Biblia. At ang pinakadulo po nun ay yung po tinatawag nating the Suit Study. Ayun, yun po yun. At doon po makikita po natin yung kung paano aralin ang Biblia sa una, sa pangalawa, sa pangatlo.
At ang pinakamasarap ay natawag natin Sud Study. Yun po yung 4 levels of Bible study. And then pangalawa, na ibinibigay po natin, numbers have meaning. Tuturo po natin yun. Kung paano yung numbers ay nagkakaroon po ng kahulugan. Kanina, nagbigay na ako ng mga example. Iba pa, ibibigay pa natin. Yan po yun. Yung pong pang-tatlo, names have meaning. Meron din. Ang sarap pag nalaman natin na yung mga kahulugan ng pangalan ay ating naunawaan, mas lalo natin may enjoy yung pag-aaral ng Biblia. Dito po, ituturo po natin, tayo po mga ministers, mga workers, co-leaders, workers at iba pa, tinatawag natin na willing at gustong matuto, dito po, ma-unveil po tayo. Tayo po yung unang mabubuksan. At kapag po nabuksan ang mga bagay nito, makikita niyo po yung mga kung paano i-unveil ang kagandahan ng ating Panginoong Jesus at ang kanyang mga tinapos sa krus na ating ini-enjoy ngayon. Ayan. So yung pong pang-apat po, ito po yung rightly dividing the word of truth. Ito po yung kung paano ba yung pag-interpret, kung paano ba yung tama, kung paano ba yung sakto na pag-divide ng Word of God. No? Ito po yung tatawag natin na division ng Word of God. No? Tama, accurate. Dito po gagamitan po natin ito, tatawag natin na macro and micro panoramic view. Ayan. Yun po yung ating pag-usapan. Yung panoramic view, which is the kasama po dito yung macro and micro view. Para po makita natin yung from Genesis to Revelation. Ayan. Ito po natin yun. Doon po yun sa rightly dividing. Na ito pong rightly dividing na to ay kakaiba doon po sa mga natutunan po natin sa mga Bible school na how to interpret the Bible. Ito po ay karagdagan lamang sa ating mga natutunan. Ako, graduate po ako ng Bible school. Graduate din po ako ng iba't iba pa mga pag-aaral po. At ito po ay naging karagdagan po ito. Hindi po ito kalaban, Natanda po natin. Hindi po ito kalaban natin. Ito po ay para tayong bulok. Gaya ko na sinabi kanina, para tayong bulok na matalim na tayo. Pero inihahasa pa para lalo manatili yung ating talim. At lalo pa tayong maging matalim. Ayan. So yung po panlima. Yung panlima po ay tinatawag nating unlocking the messages and mystery of the passages. O tinatawag natin sa ibang salitang unveiling the beauty of Jesus Christ and His word, which is the Sud Study. Ayun. So yun po yung mga ginagamit po natin. Gusto natin i-share para po mas lalong maunawaan, mas lalong ma-enjoy natin yung pag-aaral ng salita ng Diyos. So, kung kayo po ay na-enjoy nyo itong ating ginawang pag-aaral, pwede po kayo na mag-comment. Pwede po kayo magbigay na inyong message. At kung gusto nyo makontak, pwede po kayo mag-iwan na inyong mga cellphone numbers. At mag-uusap po tayo kung paano po ako makakatulong sa inyo, no? Sa pagkakataon ito. Pwede rin po tayo na hanggat ang ating panahon ay pandemic o nasa panahon tayo ng ganitong sitwasyon, ay pwede naman tayo mag-aral online. Pwede po ako magturo through online, pwede po ako magbigay sa inyo ng mga aralin at kayo po ay makapag-share po sa inyo through online or sa akin pong channel. Ito po, pwede po kayong sumubaybay sa pagtuturo ko dito po sa channel na ito. Salamat po sa inyo. At tayo po ay patuloy na i-bless ng ating Panginoon Diyos. At aking dinideklara sa oras nito na ang lahat ng nakinig, lahat ng nakipag-aral ay ang favor, blessing ng ating Diyos ay sumaatin nawan lahat. Salamat po, mabuhay po tayo at God bless all. God bless you all. Shalom.